Isang bagong silang na sanggol ang tinangay mula sa kanyang ina sa ospital ng Maynila. Ang suspect, nakabis daw ng nurse. Nakatutok si Susan Enriquez. Ang 17 taong gulang na si Mary Grace Kawili ang ina ng sanggol na tinangay umano sa loob ng ospital ng Maynila. Kwento niya, mag-aalas 11 ng gabi noong Abril 28, pumasok daw ang isang babaeng nakasuot ng nurse uniform at nagpaalam na kukunin muna ang kanyang baby girl. Matutulog po sana kami. Sabi niya titimbangin lang daw po. Tapos hindi na po binali. Ito ang sketch ng babaeng tumangay umano sa sanggol. Hindi inaalis ng pulisya ang posibilidad na miyembro ng sindikato ang tumangay sa sanggol. Kabilang dito ang mga sindikato. Benta ng bata and sa yun nga yung parang show doon sa pamamalimos. Si Manila Vice Mayor Isko Moreno na ang nagsalita para sa panig ng ospital at ayon sa kanya, palaisipan kung paano na ilabas ng ospital ang sanggol, kaya iniutos niya ang paghihigpit sa bantay ng ospital. To come up with a new system of in and outs of our patients at saka yung mga release ng mga pasyente. Hindi lang particular sa bata. Naglaan na rin ng 100,000 pisong pabuya sa makakapagturo sa kinaroroonan ng sanggol. Sa anumang klaseng impormasyon na mababalik namin yung bata. Sana po, tulungan po natin yung ina, magulang ng bata kasi nakakaawa po. Sana po ibalik niya na yung baby ko. Walang CCTV camera sa ospital na posibleng malaking tulong sana sa investigasyon ng mga otoridad. Susan Enriquez, nakatutok, 24 oras. Isang fetus ang natagpuan sa palikuran ng isang mall sa Coronadal, South Cotabato. Tinatayang 2 hanggang 3 buwan pa lamang ang fetus. Nakita ito ng isang gwardya at agad ipinaalam sa mga pulis. Dinala na sa puneraryang fetus, sinala ng mga otoridad. Posibleng isa sa mga tauhan ng mall ang nag-iwan ng fetus. Dahil sila lamang daw ang gumagamit ng nasabing palikuran. Patuloy pa rin inibisigahan ang insidente. Pinakamaselang yugto ng buhay ng isang babae ang pagbubuntis. Kung may pagpapabaya sa panahong ito, malamang ang sanggol ang magdurusa. Pagdurusang 9 na taon na rin tinataglay ng batang tampok natin ngayong gabi. Una siyang nagbakasakaling mabigyan ng salamin sa ating Kapuso 2020 Eye Project noong 2010. Sa unang tingin pa lang, may kakaiba na talaga sa paningin ni Jonathan. Hindi lang siya basta naduduling, malikot pa ang kanyang mga mata. Pero sa kabila nito, masayahing bata si Jonathan. Makalipas ang ilang buwan, kinamusta natin ang kanyang lagay. Hindi nasing likot ng dati ang kanyang mga mata sa tulong ng kanyang vision perception therapy. After completing 6 sessions, he can already write the alphabet very legible from A to Z without coaching. Before, when he reads, nakadikit yung mata dun sa binabasa niya. And now, he can read further. Pagkamat pumasok na si Jonathan sa kanyang SPED classes at nakikipag-ugnayan na sa pamamagitan ng sign language, minabuti pa rin naming ipasuri siya sa isang developmental pediatrician. Si Jonathan, maari sigurong hindi naman talaga siya retarded, pero dahil sa kapansanan niya sa mata at saka sa pandinig, naapektuhan na rin yung kanyang learning. Kaya yung kanyang kaalaman ngayon, parang nasa 5.5 years of age lang, sa edad niyang 9 years old. Si Jonathan ay isa lamang sa mga batang ipinapanganak na may kapansanan dulot ng pagkakaroon ng German measles o tigdas habang ang ina ay nagdadalang tao. Hindi lahat nakakaalam ng panganib na dala nito. Kapag German measles umapekto dun sa ating mga buntis sa unang 3 buwan ng kanilang pagbubuntis, 80 to 85% nagkakaroon ng abnormality yung bata. Posibleng maging bingi, bulag o maliit ang utak ng sanggol na iluluwal ng isang inang may tigdas. Kaya't sa mga buntis, iba yung paghahanda at pag-iingat ang kinakailangan para hindi sapitin ng sanggol ang nangyari kay Jonathan. Nirekomenda natin na mag-vaccinate yung mga nanay, no? Tapos noon, 1 buwan bago siya mag-attempt ng pregnancy. Kapuso, libre lamang po ang bakuna laban sa tigdas sa ating mga health center, kaya't walang bata po ang dapat magdusa at ipanganak na may kapansanan.
Sa pagpapatuloy ng kwento ni Jonathan, abangan kung ano ang magiging resulta ng iba pa niyang mga pagsusuri. Samantala, nagpapasalamat po ang GMA Kapuso Foundation kina Dr. Teresita Yambot ng Fe del Mundo Memorial Hospital, Dr. Christine Palma ng St. Luke's Medical Center at kay Dr. Jocelyn Eusebio. Sa mga nais pong magpaabot ng tulong kay Jonathan, magsadya po lamang sa tanggapan ng Kapuso Foundation o magdeposito ng donasyon sa kanilang bank accounts o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, pagtama ng buhawi sa New Zealand, 2 ang patay. Nigeria na umani recruiter ng isa sa 3 Pinoy na binitay sa China. Arestado na! At programa ni Willie Revillame sa TV5, isang buwang sinuspinde ng MTRCB. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras.